1 Corinthians chapter 12, verse 13, for we were all baptized by one Spirit so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Sa Tagalog po ay maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya. Tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa iisang Espiritu. Magandang araw at tatalakayin po natin yung araw sa ating daily devotion ay ang Baptism in Holy Spirit. At ang una pong turuan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay the Baptism in Holy Spirit. It is indwelling presence of God. Ang baptism po in the Holy Spirit ay hindi isang physical na ritual, kundi ito po isang spiritual na karanasan. Ito po ay isang pagkakataon kung saan po yung banal na spirito o yung Holy Spirit ay dumiduel o nananahan sa loob ng ating mga tao. Yung pagiging bahagi po ng katawan ng ating Panginoon sa Kristo ay hindi lang isang simboliko, kundi isang aktual na pagbabago sa espiritu ng ating mga tao. Sa pamamagitan po nito, ito po ay nagpapalakas at nagagawi sa atin sa ating mga pananampalataya. Kaya yung presensya po ng Holy Spirit na sa ating mga puso at sa ating mga kaloob-looban sa ating mga tao ay nagsisilbing patuloy na ugnayan at gabay ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa. Ito rin po ay isang tandaan ng pagkakaroon ng malalim at personal na relasyon na hindi tayo naglalakbay ng mag-isa sa ating mga pananampalataya. Sa pamamagitan po ng Holy Spirit o ng banal na Espiritu, natututo po tayong magsagawa ng kalooban ng ating Panginoon Diyos at magpatuloy sa buhay na ayon sa kanyang reward. Ang natutuhan ko lang po sa pangalawang katarungan ni Pastor Russell Ocampo ay it is a bondage breaking moment. Yung baptism in the Holy Spirit na po ay bondage breaking moment. Ito po ay nangangahulugan ng isang sandali ng pagpapalaya. Yung presensya po ng banal na Espiritu ay hindi lamang nagdudulot ng gabay at ng lakas sa buhay nating mga Kristiyano, kundi ito rin po ay naging sandata laban sa mga puwersa ng kasalanan at mga makamundong ugali. Sa pamamagitan pa ng baptism in the Holy Spirit, yung tayong mga mananampalataya po ay nalilinis at pinapalayang mula sa mga tinuring natin na kasalanan na nagiging sanhi ng pagbabago sa ating mga buhay. At ang Espiritu Santo po ay ang spiritual na pagbabago na ito ay hindi lamang tumututok sa pagkakaroon ng ugnayan sa ating Panginoon Diyos, kundi ito pa ay pagkakaroon ng kapangyarihan upang labanan yung kasalanan at bumuhay ng may kalayaan at kagalakan sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katarungan ni Pastor Russell Ocampo ay the baptism in the Holy Spirit. It is the Spirit's enablement to live the life of Christ. Yung banal na Espiritu po yung nagbibigay sa atin ng lakas upang sundin yung ating Panginoon sa Kristo. At nagpapakita yun ito ng pagmamahal at pagpapatawad at maging yung saksi ng kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Hindi natin kayang mamuhay ng ganito sa ating sariling lakas. Kaya yung banal na Spirit ito po ay nagbibigay sa atin ng kinakailangan natin sa ating mga buhay, yung paggabay, yung kapangyarihan, tsaka yung upang matutuhan natin yung isabuhay yung mga prinsipyo ng kaharian ng ating Panginoon Diyos. At nga po, yung banal na Espiritu po yung nagbibigay sa atin ng lakas upang maging discipline, maging well-mannered para masunod natin yung mga standard na sinet ng ating Panginoon Diyos, ng ating Panginoon sa Kristo nung siya ay namuhay rito sa lupa. Ayun lamang po, maraming salamat and God bless. Amen.